Alam mo ba kung bakit napakarami mong problema sa buhay? Kasi araw-araw mong iniisip. So sabi nga doon sa African proverb, what you focus on expands. So ibig sabihin kung ano yung lagi mong iniisip, kung saan mo lagi ibinabalik yung iyong attention, doon lagi napupunta yung iyong isip. So ibig sabihin kung sa problema ka nagpo-focus, you will be attracting more problems. Ngayon, kung ikaw ay sa solusyon nagpo-focus, binibigyan mo ng pagkakataon na i-level up yung mindset mo, binibigyan mo ng pagkakataon na baguhin yung perspective mo sa buhay, doon magkakaroon ka ng pagkakataon na mabawasan at unti-unting mawala yung mga problemang iniisip at pinagdadaanan mo. Kasi ang problema naman, nasa isip lang naman yun eh. Iniisip lang natin yan, kaya yan ay nagiging totoo. Kaya nararamdaman natin. So for example, ang problema natin ay tungkol sa nangyari sa nakaraan. So, yung nangyari sa nakaraan ay magiging patuloy mong problema kung patuloy mo yang iniisip. So, yung naramdaman mo nung nangyari yun, kung yung naramdaman mo nung nangyari yung event na yun, na dahilan kung bakit ka nasaktan at kung bakit ka nahirapan at kung bakit naging problema yan hanggang ngayon. So, for example, 5 taon, 10 taon na yung lumipas, iniisip mo pa rin yung problema yan kasi ang ginagawa mo kasi, isinasabuhay mo kung ano yung nangyari nung nakaraan. So, ibig sabihin, kung ano yung naramdaman mo nung, let's say 5 years ago, kapag inisip mo yan ngayon, yung problemang yan, yung nangyari na yun din yung mararamdaman mo. Wala namang pinagkaiba yung yung experience natin sa isip as sa experience sa reality. Kasi kung ano yung na-experience mo, yun yung mararamdaman mo. So ibig sabihin, binubuhay mo yung naramdaman mo sa nakaraan. Kaya hindi ka maka-move on o kaya hindi matapos-tapos yung problema mo. Alam niyo po, whenever na hindi tayo nag-move on doon sa mga problema natin o doon sa mga masasakit na nararanasan natin na ikinukonsider nating problema natin araw-araw, ay para tayo nakayakap sa cactus. Alam niyo yung ibig kong sabihin, try nyo, isipin nyo, o gawin nyo, kung meron kayong cactus sa bahay, yakapin nyo yung cactus. Anong mararamdaman nyo? Di ba sobrang sakit? Ngayon, ano ang gagawin mo para mawala yung sakit? Itigil mo na yung pagyakap dun sa cactus. So ganun din. Ang gusto kong i-point out dito ay yung problema natin, which is rooted dun sa mga painful experiences natin in the past, ay parang katulad ng cactus. The more na niyayakap mo yan, the more na masasaktan ka. At the more na sasaktan ka, the more na magkakaroon ka ng napakaraming problema. At lahat na ng desisyon na gagawin mo sa buhay ay affected. Affected niyang problema na yan. Kaya ibig sabihin yan, ang problema na yan ay katulad ng isang barrier na dala-dala mo sa likod mo, na hanggat hindi mo yan binibitawan, dala-dala mo yan. Ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, bukas mararamdaman mo rin yan. Sa isang araw mararamdaman mo rin yan. Kaya ang pinakamaganda mong gawin, let it go. Move on. Yeah, walang ibang paraan, walang ibang makatutulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Kaya ngayon pa lang, kung gusto mo nang mabago yung bukas mo, yung bukas, halimbawa ngayon, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, simulan mo na ngayon kasi walang mababago kung hindi ka magbabago. So tayo ang magdedesisyon, tayo ang bibitaw. So katulad ng nabanggit ko kanina, bumitaw ka na dun sa cactus kasi the more na niyayakap mo yan, the more kang masasaktan. So imagine mo yung sarap ng pakiramdam kapag binitawan mo yung cactus. 'Di ba? Napakasarap sa pakiramdam, napaka-peaceful ng isip. So walang ibang tinutukoy ang cactus na yan kundi yung painful experiences mo. Na yung nangyari sa nakaraan, one-time event lang yun. Tapos na yun. So patawarin mo na yung sarili mo kung nahihirapan ka ngayon. Patawarin mo yung taong nakagawa niyan sa iyo. At imaginein mo yung sarap ng pakiramdam na mararamdaman mo kapag nagbigay ka ng kapatawaran sa tao. So yung kapatawaran na ibinibigay natin sa tao ay hindi naman yun para sa kanila para yung sa sarili nating kapayapaan ng isip. So whenever we forgive, it is not for them, it is for us, para maramdaman natin yung payapang isip. So yan yung madalas mong kinikimkim, yung madalas mong kinikimkim na yan yung nagpapahirap sa iyo, yan yung nagpapahirap ng buhay mo. Ngayon, kung mawala ka na diyan, ngayon kung naiintindihan mo yung cactus, huwag mo nang yakapin. Bakit yakapin mo pa? Ay alam mo na nga nasasaktan ka So move on. Simulan mo na ngayon kasi kung hindi mo yan sisimulan ngayon, ay kailan mo pa yan sisimulan? Huwag na nating hintayin maging huli pa ang lahat. Huwag na nating hintayin maging huli pa ang lahat. Kasi ang oras
tumatakbo yan, tumatakbo, nagbabago. Ay paano kung gawin mo pa yan pag edad mo na ng 50 years old, 60 years old? O paano kung ma-realize mo yan na dapat ka nang mag-move on sa nakaraan na yan, ikaw ay nasa bed, bedridden ka na. So mas mahirap, so mas maaga, mas maganda, kasi mas masarap mabuhay nang wala kang bigat na dinadala sa dibdib mo, no? So yun lang po, thank you.